Ngayon ay araw ng Lunes, paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Ang magmimisa po ay si Reverend Father Raymar Olila. Magsitayo po ang lahat para sa pagsimula ng banal na misa. Panginoon ng aming bahay, Ikaw ang landas at katotohanan. Nahihinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba, nag-alay buhay. Ika'y tumawag, ako'y nagkamatiyag, tinig mo'y aking narinig. Ikaw ay daan, ang katotohanan, ang buhay at tanging landas na kaligtasan. Panginoon ng aming buhay, Ikaw ang landas at katotohanan. Nahihinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba, nag-alay buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang hirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bangamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat, sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang
Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang mag-ahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat sila'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo mga at may bibig, ngunit hindi magsasalita. At hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang tenga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ita ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, hinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay ng muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo naniniwalang nabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama Niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tayo pong lahat, papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag Niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon,
kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Alam po ninyo, bagamat tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay iniligtas sa hagupit ng bagyong Siroli, no? Ang ating namang puso ay nasa ating mga kapatid sa Kabikulan, lalo na sa Albay, no? So mamaya ipa-flash siguro yung nanghihingi ng uli ng donation sa atin para sa ating mga kapatid na lubhang nasalanta ng bagyong Siroli. Itong Siroli daw ay isa sana sa pinakamalalakas din na bagyo. Kahanay ni Yolanda, ni Reming, no? At ng iba pang malalakas na bagyo. Mayroon pa mga susunod, si Sioni. Patuloy tayong magdasal para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kababayan. Ngayon ay ginugunita natin yung faithful departed, no? Kahapon ay All Saints Day. Ba't kaya sila magkasunod? Natanong niyo ba? All Saints Day, tapos All Souls Day, souls of all the faithful departed. Pag pinag-usapan kasi natin yung faithful, ibig sabihin hindi mananampalataya. Pwede rin sabihin nating tapat na mananampalatayang Kristiyano o sa ating Panginoong Jesucristo. Kahapon, nung misa ko dito, ay binigyan ko ng diin yung process of beatification and canonization kasi All Saints Day. Ngayon, itong mga naging santo, exercised extraordinarily yung ating mga virtues at sila ay worthy of emulation, ibinibigay sa atin upang tularan. Sabihin, meron silang kabanalan, extraordinary, hindi pangkaraniwang kabanalan. Diba? Ngayon, merong nag-e-excel dyan. Di ho ba? Kung may extraordinary, meron namang ordinary. Okay. So sabihin natin, hindi man nag-excel, pero tapat pa rin sa Diyos. Kumbaga, no? So pwede nating sabihin ganyan. For all the faithful departed. Kasi pwedeng ang isang binyagan, sabihin mong Kristiyano, can be denied of a Christian funeral. Kung ang kanyang buhay, ng kanyang pagmumuhay ay naglalarawan ng hindi katapatan bilang Kristiyano, bagamat siya'y bininyagan noong una, pwedeng mangyari yan. But anyway, okay, so pinagdadasal natin yung ating mga kapatid na yumao. Also, ito yung ating gampanin bilang mga naiwan, to pray for the dead.
Kung babasahin natin yung isang pagbasa para dito, yung si Judas Macabeo ay kumuha ng mga collections para expiation for the souls of all the departed. Bakit ba, Father, tayo nagdadasal? Bakit natin sila pinagpapamisa? Bakit tayo gumagawa ng mga acts of charity, corporal works of mercy, to gain indulgence, for example? At yung indulhensya ay pwede nating ibigay o ialay para sa ating sarili. Pwede rin naman para sa isang tao na namatay na. Okay? Kaya nung tayo'y nag-celebrate ng golden anniversary nitong shrine, meron tayong plenary indulgence, hindi ba? What is plenary indulgence? A remission of sin or remission of temporal punishment due to sin already confessed. Kahit yung kasalanan ay naikumpisal na, meron pang parusa din. Kaya lang pag nakakamit tayo ng indulhensya, partial or full or plenary, yung lahat ng temporal punishment ay mawawala na dun sa mga kasalanang naikumpisal na natin. Iko-connecta din natin iyon doon sa ating katuruan tungkol sa purgatorio, hindi ba? Okay? So that's why we are praying for the dead. Kung meron pang bahid ng kasalanan at parusa na titira para sa kanila, tayo ang tumihingi ng tulong at awa sa Diyos para sila ay patawarin at makapahinga tuluyan sa tahanan ng Diyos. Yung pagkakamit nung indulhensya binigay sa atin, di ba? Yung sacramental confession, Eucharistic communion, and praying for the Pope's intention. Pwedeng hindi sa isang araw. Pwede sa mga susunod na mga araw, pwede. Pero, yun ay ating gagawin at yun ang ating nasa isip. When we visit mga sementeryo, lalo na itong mga panahon na ito, yan, may indulhensya po yan. Kaya lang, be very discreet. I mean, do not go in numbers. Kaya nga, parang sinasabihan tayo na observe pa rin natin yung mga protocols in going to ating mga libingan. Hindi ho ba? Okay. Sige ho. Ngayon itong ating ebanghelyo ay galing kay San Juan. Si Marta. Alam ho ninyo, ito'y magkakapatid Hindi ho ba? Si Marta. Sining kapatid niya? Si Maria. At ang kanilang kuya, ang kapatid na lalaking si Lazaro. Sila'y mga kaibigan ng Panginoon. Kung maalala ninyo, si Marta yung lumapit sa ating Panginoong Jesucristo nung minsang binisita sila ng Panginoon. Sabi niya, sabihin mo nga dyan sa kapatid ko, tulungan naman ako sa paghahanda. Ang daming hinahanda. Tapos siya nakaupo lang dyan at nakikinig sa iyo. Tanda po ninyo? So sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Marta, 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 masyado kang nagiging abala sa maraming bagay. Okay, isang bagay lamang ang higit na mahalaga at pinili ni Maria ang lalong mabuti. So, hindi ibig sabihin na yung isang bagay na mahalaga ay na kay Maria doon sa kanyang kapatid. Ha? Kung hindi pinili niya ang lalong mabuti, ang pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. From a life of active apostolate, yung ating apostolado, parang nang ginagawang paglilingkod ni Marta ay mahalaga din, ngunit ito dapat ay bunga ng pananalangin o pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. With that personality of Marta, we can understand bakit nung mamatay ang kanilang kapatid, nung mabalitaan niyang paparating ang Panginoong Jesucristo, siya ang tumayo at sumalubong. Diba? Samantalang si Maria ay nanatili sa bahay dito sa ating ebanghelyo. At may pansinin ninyo yung kaniyang pambungad sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang kapatid ko. Parang may panunumbat. Hindi ba? Panunumbat.
Bakit hindi? Nung magkasakit si Lazaro sa unang bahagi ng gospel na ito, sinabihan na sila, pinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo na si Lazaro ay may sakit at puntahan niya. Nagpatagal ang ating Panginoong Jesucristo at hindi kaagad pumunta. Bakit? Anong purpose ng ating Panginoong Jesucristo? Para malaman ng mga tao na ang kamatayan, na ang pagkamatayan ni Lazaro ay hindi hahantong sa walang panghabang buhay na kamatayan, kundi pagkabuhay. Hindi ba? Alam mo ninyo, sa ating mga kapatid, kapag tayo may nabasa akong isang latalain tungkol sa yung process ng mourning, ng pagdadalamhati natin, when somebody dies or parang umalis na talagang hindi na babalik, we have to undergo certain process of mourning, pagdadalamhati. Una, yung denial. Di ba? Hindi totoo. Pangalawa, anger. Magagalit tayo. Kahit kanino, kahit sinong pwede nating sisihin, gusto nating sisihin, kahit ang ating sarili. Hindi ba? Parang si Marta. Kung dito ka lang sana, hindi namatay ang kapatid ko. Kung nandito, kung hindi pa, konting kung hindi lang dahil sa kanya, kung hindi ganito, so, magagalit tayo. Maninisi tayo. Pangatlo, yung bargain. Magbabargain tayo. Bargaining, sana hindi pa. Sana mas matagal pa. Sana mas marami pang panahon. Sana kahingi pa ng tawad. Sana nakapaglingkod pa. Sana hindi pa. Bargain. And then, we will fall into depression na. Yan na. Magsisingkin na talaga na wala na tayong magagawa. Nangyari na. And then finally, acceptance. Kung gaano katagal, we do not know. Nasa facing ng bawat tao. Hindi ho ba? Kaya nga yung dumaranas ng kamatayan ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay ay mga napakalungkot na pangyayari. At totoong bagamat gusto nating tulungan, kanya-kanyang dalahin iyon. We can only assist the person or help the person through our presence. Hindi ba? Pero yung burden ng bawat isa sa atin ay sa atin. Mahalaga na may kasama, may kahati, but nonetheless, it is ours. Ours alone. Atin lang talaga. Mahalaga lang na may mga taong gumagabay at tumaalalay sa atin. Mas mahirap magdalamhating nag-iisa. Na? Okay? But anyway, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pero sabi ni Marta, katulad nung parang gusto natin mangyari, pag may nangyari is i-rectify kaagad o baguhin yung pangyayari. Pero alam ko, sabi niya, anuman ang hilingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo. Parang instant gusto ni Marta. Baguhin mo yung pangyayari. Buhayin mo na yung kapatid ko. Anytime kaya mong gawin. Parang gusto niya siguro sabihin, katulad ng mga ginawa mong pagbuhay, doon sa anak ng babaeng balo, doon sa batang babae. Di ba? Buhayin mo. Alam kong bubuhayin mo. No? Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Marta, mabubuhay po siya sa huling araw. And then, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nananalig sa akin kahit mamatay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Isa itong sa mahalagang sinasampalatayanan natin. Okay? For us, believers of our Lord Jesus Christ, na yung in death, life is changed, not ended. Okay? In death, life is changed, not ended. Sa sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo,
Sabi niya, sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Sa kamatayan, ang buhay ay nagbabago, pero hindi natatapos. Okay? So mahalaga nating maintindihan yan. Para bagang yung kamatayan at alam nating this is inevitable, talagang mangyayari yan. Lalo ngayon may COVID, may pandemya. Dati, we are taking it for granted. Now, we are very much cautious. No? Dati, siguro iniisip natin, malayo pa siguro ako mamamatay. Malakas pa ako eh. Malayo pa siguro, hindi pa siguro ako mamamatay. Bata pa ako eh. Wala pa akong sakit. Now, with COVID, death is at our door. Hindi ba? Isang maling kilos natin o papapabayaan natin may cost us our life. Hindi ba? So, totoo yun. Death is inevitable. But we know, for someone who believes in our Lord Jesus Christ, life is changed, not ended. Parang pumapasok tayo sa isang bagong dimensyon ng buhay na kung saan ay hindi na mananaig ang kamatayan. Yung sinasabi sa ikalawang pagbasa tayo na nabinyagan sa ating Panginoong Jesucristo ay nabinyagan din sa kanyang kamatayan. At hindi siya nanatili sa kamatayan kung hindi sa muling pagkabuhay. Ito yung ating pinapanaligan. Kaya tinanong siya ng ating Panginoong Jesucristo, nananalig ka ba? Pinaniniwalaan mo ba ito? Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Okay? So ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbukas sa atin ng langit, ang tahanan ng Diyos. No? Kaya sabi niya, sa unang bahagi din ng Ebanghelyo ni San Juan, sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang handa kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Tinanong siya ni Tomas, paano po naming malalaman ang daan? Hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan? At sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Binigyan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng halimbawa ng isang buhay ng pananampalataya sa Ama. Kaya ito yung ating tularan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglayang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin, ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa. Ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatian, walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis, nagpagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang habag na nahayag sa purgatorio,
naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinapanalangin namin, mapagmahal na Ama, lalo't higit ang mga mahal namin sa buhay na yumauna, ang aming mga kaibigan, pinagkakautangan ng loob, at ang mga kaluluwang ipinangako namin pagdasal, ngayon din ang mga kaluluwang walang nakakaalala. Sa iyong dakilang habag, mapagmahal na Ama, tulungan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwalhatiang magpasawalang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Maihando sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisang ng aming Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan, upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan. Di man namin matawaran ang bayad sa kamatayan, sa sala namit pagsuway, kami pari iyong mahal. Kaya't iyong minarapat na iahon kaming lahat sa kinasadlakang lusak upang sayo'y makaakyat. Ang anak mong minamahal ay sangla ng pagkabuhay, na sa amin nakalaan upang kamtin ng lubusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal,
Dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at ng aming Panginoong Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sana. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasalamat ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Honesto, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng aming mga kapatid na yung mga yumao at ang lahat ng lumisan nasa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya't sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling naming kami yadyang sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis
kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Maghihirap ba kapighatian? Pag-uusig ang gutom o taba, at kahit na ang kamatayan, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesukristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng Oratio Imperata. Kapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas, mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadyam mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at mapagpalang Birhen. Amen. Santo Niño ng Bago Bantay, Aming katuwang at kaligtasan, mahal na Birhen mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque,
Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Tayo na po tayo at ating ipapanalangin ang ating mga yumao. Ama naming makapangyarihan, ngayong ginaganap namin ang pagunita sa mga kapatid naming yumao. Hinihiling naming iyong pabanalin at kalugdan ang aming mga panalangin at pagkamtin mo sila ng pagpapalang nag-uumapaw. Marapatin mo silang makatambal ng tanang mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila naway silaya ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming impahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo'y magdasal, purihin natin lahat ang Santo Niño sa bagong at siya'y ipagdiwang. Tayo'y humiling ng awa at ng biyaya at nubay natin ang Santang Mahal, Santo Niño sa pagbabantay. At nubay natin ang Santo